Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. Kamakailan paiba-iba ang klima, ubod ng init, tapos biglang uulan. So, sana lahat naman tayo ay healthy. Syempre, next week is Holy Week. So, samantalahin po natin ang pagkakataon na ito upang makapag-nilay-nilay. At syempre, para sa iba, makapag-bakasyon ng konti at makapag-recharge. So, ano ba mga kaganapan sa Barangay San Antonio nitong nakaraang linggo? So, unang-una po dyan, syempre, we are very happy to share some proud to be BSA highlights dito po sa ating barangay na kamakailan ay pinasyalan tayo ng ilan sa ating mga kabarangay na magre-represent para sa atin sa iba't ibang mga kompetisyon. So unang-una dyan, syempre, ang ating pagbate kay Mr. Kent Magno. Again, our very own kabarangay na magre-represent hindi lamang sa Barangay San Antonio kundi sa lungsod ng Pasig sa darating na King of the World 2025. So ang King of the World is a male pageant, parang Miss Universe. At nakakatuwa na nung pagpasyal ni Kent dito sa ating tanggapan, talagang desidido rin siya manalo at talagang pinaghahandaan niya ng lubos itong darating po na kompetisyon na ito. So nakakatuwa rin na si Kent ay isang medical practitioner by profession, pero talagang siguro kasama din sa kanyang passion, ang kanyang ang pag-join sa mga patimpalak, tulad po nito. So again, bukod sa pagpasyal ni Ken sa atin, ay naghandog din tayo ng konting tulong at suporta. Alam natin medyo maraming gastos din itong mga ganitong kompetisyon. So sana kahit papano yung aming naiambag ay makatulong sa iyong journey dito sa King of the World 2025. So again, best of luck sa mga pre-pageant, and alam ko sa April 13 na ang coronation night. So sana ay palarin tayo, hindi man tayo palarin, pero again, ang aking pagpapasalamat sa iyong pag-represent sa lungsod ng Pasig. So again, good luck, and you have all our support dito sa darating na kompetisyon na ito. At syempre, pinasyalan din tayo ng ating archery sensation, ating magaling na archer na si Julia Mendoza, na happens to be a member also of the Pasig Archery Team. At nag-courtesy visit si Julia kasama ang kanyang Mommy Jazz dito sa ating tanggapan upang humiling rin ng ating tulong at suporta sa kanilang darating na kompetisyon na gaganapin pa sa Serbia, sa Europe. Sabi ko nga, maghanda sila at medyo malamig doon. Pero again, nakakatuwa na si Julia ay tuloy-tuloy sa kanyang pagsali sa iba't ibang mga competitions upang mas lalo pang i-polish ang kanyang skills sa archery. So again, naghandog din tayo ng konting tulong, pandagdag din sa gastusin sa kanilang pagbiyahe sa bansang Serbia. So again, Julia, good luck. And again, alam ko naman, magiging maganda ang iyong performance dito sa competition na ito. So again, to Kent and to Julia, again, maraming salamat for representing Barangay San Antonio at good luck sa inyong mga kanya-kanyang competitions. At syempre, ang Barangay San Antonio ay patuloy din po sa ating pagbibigay ng suporta sa iba't ibang mga institutions na based dito sa lungsod ng Pasig. So unang-una, syempre, ang aming pagpapasalamat sa pamunuan po ng Kapitolyo High School na kamakailan ay pinasyalan tayo dito po sa ating tanggapan upang personal na i-deliver ang ating plaque and certificate of recognition sa ating pakikiisa sa kanilang work immersion program. So kung matatandaan nyo, a few months ago ay merong ilang mag-aaral ng Kapitolyo High School na nagsagawa ng kanilang OJT dito sa Barangay Hall ng Barangay San Antonio. Ito ay compliance na rin sa kanilang curriculum sa grade 12. So kami natutuwa, pasensya na po kung hindi rin ako naka-attend nung mismong recognition day. At we are very flattered and happy na personal nyo pong
dineliver at naihandog sa inyong lingkod ang pagkilala na ito para sa Barangay San Antonio. So again, we do look forward sa mga susunod pa nating partnerships, no? Particular dito po sa ating work immersion program, at asahan niyo po ang patuloy na suporta ng Barangay San Antonio. And kamakailan ay dumalo din po ang inyong lingkod sa naging awarding ng Outstanding Scouts, no, ng lungsod ng Pasig. Siyempre, no, ang inyong lingkod ay Vice Chairperson ng Pasig City Council Boy Scouts of the Philippines, at naging bahagi tayo nitong awarding ceremony na ito. Siyempre, bukod sa pag-assist sa pagbibigay ng mga awards sa ating mga outstanding scouts, nagbigay din tayo ng very simple na inspirational message sa ating mga awardees. Siyempre, no, nirepresenta rin natin ang ating chairperson ng Boy Scouts of the Philippines na si Congressman Roman Romulo, at naging maganda ang ating pakikipag-ugnayan, no, sa ating mga co-scouters dito po sa event po na ito. So again, ang aking pagbati sa lahat ng mga awardees, no? Congratulations, at syempre mas congratulations din sa mga parents ng ating mga scouts, no? Na alam naman po natin na patuloy ang paggabay sa kanilang mga anak. At syempre sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating mga disaster preparedness activities, no? Dito po sa ating komunidad, no? So kamakailan ay sunod-sunod ang ating mga isinagawa na fire and evacuation drills dito po sa Barangay San Antonio. At syempre, no, nais ko pong i-commend ang ating mga stakeholders na nakiisa sa ating mga disaster preparedness initiative. So of course, ang aking pagbati sa Citadine, sa Discovery Suites, sa Taipan Place, ADB Avenue Tower, KL Malvar, Strata 2000, and ang I-Square Building. So again, maraming salamat sa ating mga minamahal na stakeholders sa inyong pagiging proactive sa pagsasagawa ng mga fire and evacuation drills sa inyong mga properties. Siyempre, no, bukod sa evacuation drills, no, nagkaroon din tayo ng implementation ng incident command system, na andyan na rin ang basic first aid, no, na nagsagawa rin tayo ng mga seminars and trainings para po sa kanila. And most importantly, at gustong-gusto ng mga participants natin, ito yung ating fire extinguisher demonstration, na kung saan ay nagkakaroon silang pagkakataon na gumamit ng mga fire extinguisher. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga stakeholders sa inyong pakikiisa. Of course, special shout out sa ating Bureau of Fire Protection Pasig City, na siyang main facilitator, at sila rin mismo ang nag-grade, no, sa ating mga stakeholders na nagsasagawa ng mga evacuation drills sa ating komunidad. And of course, ang aking pagpapasalamat din sa ating BDRRM team led by Kagawad Doc Belvin Villaruz. At syempre, ilang mga important announcements lamang po, mga kabarangay, no? So syempre, unang-una dyan, no, this coming Saturday, April 12, gaganapin na po ang ating BSA Sining Galing program, our monthly free art workshop na ginagawa po natin dito po sa may Emerald Avenue, which will be from 9 a.m. to 11 a.m. So kung mapapansin nyo, medyo napaaga, no, ang ating Sining Galing program, no? Dapat ito last Saturday, no? Pero sabi nga namin, para at least bago mag Holy Week, no, meron na tayong ganap na Sining Galing program. So syempre, ang ating magiging parang topic, no, para sa Sining Galing natin ay ang Arts and Crafts for Easter, no? Yan ang ating magiging session natin sa darating po na Sabado. So again, ang ating volunteer artist is no other than Miss Jocelyn Losaria, na nakita ko nga kamakailan ay naghahanda na sa kanyang mga materials para sa ating magiging workshop, no, na session this coming Saturday. So again, ang ating Sining Galing program is free, no, wala pong babayaran, and is open to all, no, all ages. Kahit hindi ho kayo residente ng Barangay San Antonio, kahit napapasyal lang po kayo sa ating carless weekend, no, pwede po kayong mag-join sa ating free art
workshop. So again, magkita-kita po tayo this coming Saturday, April 12 from 9 a.m. to 11 a.m. And mga kabarangay, ongoing na rin po ang ating enrollment para sa darating po na school year 2025-2026 ng ating BSA Child Development Center. So, nakapost na po sa ating social media platforms ang mga requirements, no, at gayon din yung deadline ng ating enlistment. So, sana po wag na natin antayin ng last minute. No? This year, meron tayong more or less 120 pupils. So, for next school year, no, yan pa rin ang inaasahan natin na bilang ng mga magiging mag-aaral natin sa ating Child Development Center. So again, for any concerns, queries, at mga katanungan pa, no, kontakin lamang po natin ang ating mga personnel sa Child Development Center ng Barangay San Antonio, no, kina Teacher Princess, kina Teacher Rachel. So ang mga contact details naman po ay makikita sa ating mga pinost na announcement sa ating mga social media platforms. And last but not the least, sa ating mga minamahal na lola at lolo ng Barangay San Antonio, sa ating mga senior citizens, magkakaroon po tayo ng data capturing para po sa bagong PVC ID card ng ating mga senior citizens. So gaganapin po ang ating data capturing sa April 21 from 8 a.m. to 3 p.m. So ito po yung unang batch ng mga seniors na mag-avail nitong data capturing. So again, posted na po ang ating mga advisory sa ating social media platforms. And of course, importante po na dala po natin ang ating existing senior citizen ID, no, para sa validation. At gayon din, no, isusurrender rin po natin ito, no, once ready na po ang ating PVC ID na handog po ng ating city government. So again, ang aking pagpapasalamat po sa OSCA, ng tanggapan ng OSCA sa ating Pasig City LGU, at gayon din sa ating local government sa patuloy na pagsasagawa ng mga programa tulad nito, no, para mas mapaganda pa ang ating serbisyo sa ating mga mahal na senior citizens. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan po natin dito po sa ating barangay. So mga kabarangay, no, yan na nga po, no, andyan na po ang ating mga sources of information, no. So regularly po i-check po natin ang ating mga platforms po na ito para updated po tayo sa ating mga happenings dito po sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course the barangay council, the SK Council, our social media team, maraming salamat. Of course, sa ating mga collaborators, mga partners po natin, mga donors, maraming salamat sa inyong tulong at suporta para po sa Barangay San Antonio. And of course, sa ating mga minamahal na netizens, mga constituents natin, mga kabarangay natin, maraming salamat po sa inyong trust and confidence para po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal, no, ang ating pananampalataya, lalo po nating itong pagtibayin. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi, stay safe always, and may God bless us all. Thank you.